Ano-ano nga ba ang mga mangyayari sa oras na bumalik na ang ating Panginoong Hesus sa ating mundo? Kaya sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 kaganapan at mga palatandaan na malapit na talaga siyang pumarito. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa ganitong klaseng video ay inanyanyahan kita na muna na mag-subscribe sa ating munting channel at sabayan mo rin din ang pagkalembang ng kampana at nang sa ganun ay lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video patulad nito. Kaya simulan na natin. Sa pagbabalik ni Jesus, lahat ng tao sa mundo ay makikita siya. Lahat ng tao sa mundo ay masasaksihan ng pagparito niyang muli. Inihalin tulad din ito sa isang napakalakas na kidlat ang babalot sa langit na magiging tanda na siya'y dumating na. Ang sabi sa Mateo chapter 24 verse 27, ang salita ng Diyos, ito ay sapagkat kung papaanong ang kidlat ay nagmula sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa pagbabalik ni Jesus, lahat ng tao ay maririnig siya. Tama ka, ang pagbabalik niya ay magmumula sa isang sigaw ng arkanghel at trompeta na tutunog mula sa langit. Sa sobrang lakas ng tunog na ito ay pati patay ay babangon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang mababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ang unang mabubuhay muli. Sa pagbabalik ni Jesus, ang lahat ng anghel ay kasama niya. Kasama niya ang mga heavenly hosts at ang mga banal na anghel. Sa una niyang pagparito, kung matatandaan, ay ipinanganak siya sa sabsaban ng Bethlehem. Hindi siya ipinanganak sa palasyo, hindi rin siya ipinanganak sa magagandang lugar, at tinawag siyang suffering servant o humility. Pero sa pangalawa niyang pagparito ay tatawagin niya siyang conquering Messiah. Mateo chapter 25 verse 31, natapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Sa pagbabalik ni Jesus ay magkakaroon ng napakalakas na lindol. Ito ang lindol na hindi pa naitatala sa kasaysayan ng mundo. Ang sabi din sa Biblia, sa sobrang lakas na lindol na ito ay kaya na nitong wasakin at pawalain sa mapa ang mga bundok at mga isla pati ang mga syudad sa ibabaw ng lupa. Revelation chapter 16 verse 18, at magkakaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at magkakaroon ng malalakas na lindol na hindi pa nangyayari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Sa pagbabalik ni Jesus, meron siyang totoong katawan. Marami nagsasabi na si Jesus daw ay babalik bilang espiritu. Totoo kaya ito? Ikonsidera natin ang sinabi ng anghel kay Jesus. Naaalis na siya sa mundo sa una niyang pagparito. 1 Acts chapter 1 verse 19 na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Nang umalis sa mundo si Jesus, meron siyang pisikal na katawan. Napatunayan na yan na bumalik si Jesus sa lupa at hinawakan siya ng mga apostol. Lucas chapter 24 verse 39, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at titigan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Sa pagbabalik ni Jesus, meron siyang dalang gantimpala. Revelation chapter 22 verse 12, narito ako'y madaling pumarito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Ibig sabihin lang nito ay sa pagparito niya ay alam niya na kung sino-sino ang mga tao na nasa aklat ng buhay, at ibibigay niya ang gantimpala na naaayon sa ginawa ng taong iyon. Sa pagbabalik ni Jesus ay papatayin niya lahat ng masasama. Jeremiah chapter 25 verse 33, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang duro ng lupa hanggang sa kabilang duro ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Walang matitirang masasamang nilalang na mabubuhay sa araw na yon. Sa pagbabalik ni Jesus, ang lahat ng namatay na mananampalataya ay muling mabubuhay. Lahat na naging tapat sa Panginoon habang sila'y nabubuhay pa ay bubuhayin muli. Sila naman yung mga taong bago namatay ay tinanggap nila si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Babangon sila sa kanilang hinihimlayan kapag narinig na nila ang tinig ng Diyos. Nakakatuwa lang isipin na makikita mo na ulit ang mga mahal mo sa buhay na sumampalataya din sa Diyos. Isang malaking reunion to kung iisipin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw,
May tindig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay ang unang mabubuhay muli. Sa pagbabalik ni Jesus, lahat ng mga buhay na nananampalataya ay imimit ni Jesus sa alapaap. Nung una ay ang mga patay na mananampalataya muna ang binuhay, at pagkatapos nila ay tayo namang mga buhay physically. Ang nakaka-excite lang sa mga buhay ay makikita nila ang kaganapang yon. Si Jesus ay hindi tutungtong sa lupa sa ikalawang beses niyang pagparito. Kaya ito ang pinakaalas ng Antikristo, ang manlinlang at mandaya sa oras na yon. Nabanggit sa Biblia ang huwad na Kristo sa huling mga araw. Kaya binibigyan na tayo ng babala na huwag susunod o padadaya sa Antikristo. Lucas chapter 17 verse 23, at sasabihin nila sa inyo, naririyan, naririto, huwag kayong magsisiparoon, ni magsisisunod man sa kanila. At ang pangsampu, sa pagbabalik ni Jesus, maraming tao ang hindi handa. Kung titignan natin ngayon ng mundo, makikita natin na napakaraming palatandaan na malapit na talaga siyang dumating. Ito ang siyam na mga palatandaan ng ikalawa niyang pagparito. Mateo chapter 24 verse 6, mga digmaan at alingawngaw ng mga digmaan. Lucas chapter 21 verse 11, mga lindol, taggutom at mga sakit. 2 Timoteo chapter 4 verse 3 to 4, mga bulaang propeta. 2 Timoteo chapter 3 verse 1 to 3, mapagmataas, suwail at walang galang sa Panginoon. Daniel chapter 12 verse 4, patalino ng patalino ang mga tao. Mateo chapter 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan sa mundo. 2 Timoteo chapter 3 verse 4, mga sakim sa kayamanan. Lucas chapter 21 verse 25 to 26, matatakot ng mga tao sa mga matutunghayan nila na pangyayari sa mundo. Mateo chapter 24 verse 14, ipapangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likain ang mundong ito. Maraming tao ang hindi maniniwala. Maraming tao rin ang pagtatawanan tayo o pagtatawanan yung mga taong nagsishare o nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero kung sino ang magtitiis o maniniwala hanggang sa huli, ang siyang maliligtas. 2 Peter chapter 3 verse 4, darating ang Panginoon na parang isang magnanakaw. Walang nakakaalam kung kailan yun mangyayari. Walang nakakaalam, miski ang mga anghel sa langit, kung kailan siya muling paparito. Kaya dapat tayong maging palaging handa. Mateo chapter 24 verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Maraming inihanda ang Diyos para sa atin sa langit. Isang napakagandang pamumuhay, kaya dapat ay makasama ka din dito. 1 chapter 14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay marami silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong papunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? Kaya kaibigan na nakikinig ngayon, nakapaghanda ka na ba o prepare ka na ba sa pagbabalik niya? Comment down below. Gusto ko din malaman ang opinion mo para dito. Papasukin mo sa buhay mo si Jesucristo. Pagbuksan mo siya ng pinto habang hindi pa huli ang lahat. Revelation chapter 3 verse 20, tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ring ginino man ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain kasalo niya. Papapasukin mo ba siya? Comment down below. At dito na natatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo, maaari ka bang mag-iwan ng isang like at pakisubscribe na din ang ating muntin channel. Nang sa ganon ay lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video. Aminu, see you on the next video.